Welcome at Maya Loves Melody and Message. Ako po si Maya Loves, ang bata ng katotohanan. Ito po ay mensaheng biblikal mula sa aklat ng Diyos. Tuklasin natin kung sino si Satanas at bakit siya naging kalaban ng Diyos. Si Satanas ay dating anghel, ngunit pinili niyang sumuway. Hindi niya sinunod ang kalooban ng Diyos, kundi ang sarili niyang kagustuhan. Gusto niyang maging kapantay ng Diyos, kaya siya naging kalaban. Ngayon, nagtuturo siya ng kasinungalingan na parang totoo. Siya ang dakilang mapagkunwari at marami ang nalilinlang sa kanya. Topic: Bakit naging kalaban ng Diyos si Satanas? At paano siya nagpapanggap na maka-Diyos? Hindi nilikha ng Diyos si Satanas bilang masama. Siya mismo ang pumili ng kasamaan. May kalayaan siyang sumunod, pero pinili niyang labanan ng Diyos, ang Diyos. Ang salitang Satanas ay mula sa Satanos. Ibig sabihin ay kalaban ng Diyos. Ginagamit niya ang aklat ng Diyos para magturo ng mali. May kasamahan siyang tinatawag na mga demonyo at huwad na Kristo. Sila ay nagtuturo sa tao ng mga maling aral. Mukha silang maka-Diyos, pero hindi sila mula sa aklat ng Diyos. Matalinong tanong: paano natin malalaman kung sino ang nagtuturo ng katotohanan? Yung sumusunod lamang sa aklat ng Diyos at may espiritu ng Diyos sa kanila. Matalinong tanong: nakikita ba ng mga anak ng Diyos ang kasinungalingan? Oo, dahil tinuturuan sila ng espiritu ng Diyos. Matalinong tanong: maaari bang magturo ng katotohanan si Satanas? Hindi, dahil nilalaban niya ang kalooban ng Diyos. Matalinong tanong: lahat ba ng magtuturo ng aklat ng Diyos ay totoo? Hindi. Marami ang huwad na propeta gamit ang Biblia para magturo ng mali. Matalinong tanong: sino ang nagwawasak ng mga kasinungalingan ni Satanas? Ang mga anak ng Diyos. May espiritu ng Diyos sa kanila. Halimbawa, may babaeng sumusunod sa pastor, pero hindi sa kanyang asawa. Hindi iyon kalooban ng Diyos. Dahil sinabi ng Diyos na ang babae ay dapat sumunod sa kanyang asawa. Halimbawa, may batang nagbabasa ng aklat ng Diyos.
at sumusunod dito. Ang batang iyon ay maka-Diyos dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos. Unang talata. Unang Timoteo. Unang Timoteo. Chapter 4, verse 1 to 2. Ang mga demonyo ay nagtuturo ng kasinungalingan. Marami ang naniniwala sa kanila. Nagsasalita sila ng kasinungalingan at hindi nahihiya. Pangalawang talata. Pangalawang Korinto. Ikalawang Korinto, chapter 4, verse 4. Si Satanas ang Diyos ng sanlibutan. Pinapabulag niya ang mga tao para hindi nila makita ang katotohanan ng Diyos. Ikatatlong talata. Juan chapter 8 verse 44. Si Satanas ang ama ng kasinungalingan. Nagsisinungaling siya mula pa noon. Wala siyang katotohanan. Pang-upat na aklat. Talata. Pang-apat na talata. Daniel chapter 12 verse 10. Ang masasama ay hindi nakakaunawa. Pero ang matatalino ay makakaalam ng kalooban ng Diyos. Panglimang talata. Unang Korinto chapter 6 verse 2 to 4. Ang mga anak ng Diyos ay hahatol sa sanlibutan, pati ang mga anghel, dahil sinunod nila ang kalooban ng Diyos. Buod, si Satanas ay dating mabuti, pero pinili niyang maging masama. Nagpapanggap siyang maka-Diyos, pero nagtuturo ng kasinungalingan. May mga kasamahan siyang huwad na Kristo at huwad na propeta. Ang mga anak ng Diyos lamang ang nakikita ng katotohanan. Sinunod nila ang aklat ng Diyos at winawasak ang kasinungalingan gamit ang Espiritu ng Diyos. Maraming salamat sa panonood. At my loves, melody, and message! Ito po ay mensahe mula sa aklat ng Diyos. Paki-like, share, at subscribe para sa mas marami pang katotohanan mula sa Diyos. Pagpalain kayo ng Diyos. God bless.